Pakinggan natin ang kakaibang istorya sa buhay ni Brother Ronnie Castañares. Kayo na ang humusga kung kapanipaniwala ba ang kanyang kwento. So ngayon mga kapatid, kasama natin si Brother Ronnie Castañares at si Riza Diocos. So ngayon, pakinggan muna natin ang storya ni Pastor Ronnie. Dahil very exciting po ito dahil pastor. Just imagine pastor na okay na. Just imagine mga pastor ka na and then bumalik sa simbahan or lumipat, hindi ko pa alam. So pakinggan natin si Pastor Ronnie, unahin natin na mag-share sa atin sa magandang karanasan niya sa kanyang conversion story. Pastor? Thank you, Father. Magandang araw po sa nanonood sa studio na to. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon na nandito ako. Kasama ko si Sister Risa at sa pag-invite namin ni Father na punta dito. Ako po si Brother Ronnie Castañares, former pastor po ako sa Pentecostal Church Galatian Mission. I was pastoring 12 years in our denomination. Wow! And 12 years! I don't believe that I'm going back to the Catholic Church because through the invitation of the Oasis of Love, nakabalik po ako sa simbahang Katoliko. Kung wala ang Oasis of Love, siguro Father, hindi ako makabalik sa simbahan. Patuloy po akong nag-uusig sa mga paniniwala sa simbahang Katoliko. Pero sa kaalaman ko na ang simbahang Katoliko, ito ay tunay na nagtuturo sa totoong salita ng Panginoon Diyos. So, anong taon to na nag-invite yung Oasis of Love sa'yo? 2008, Father. 2008? 2008. I was invited to join the Oasis of Love seminar. And that... ilang araw yan? 3 days po, Father. May 3 seminar days. sa Oasis of Love. Pero bakit nag-attend ka na hindi mo alam Katoliko yon yung Oasis of Love? Hindi po, Father. Dahil may pastor na kilala ko noon na may alam po ako na siya ay bumalik sa simbahan Katoliko. And then? Sabi ko, Pastor, nakarinig po ako sa iyo na ikaw ay bumalik sa simbahan Katoliko. Sabi niya, wag daw ko ako maingay. Dahil sabi niya, kunin niya ang cellphone number ko at pagkatapos, i-invite ko niya sa Oasis of Love seminar. Pero hindi ko alam kung ano ba yung Oasis of Love. Kung alam mo na Katoliko ito, hindi ka pupunta. Parang hindi pupunta, Father. Dahil i-rehis kami sa mga gawa ng simbahan Katoliko dahil palagi naming nasa aming isip na ang pagtuturo sa simbahan Katoliko ay walang katotohanan. Turo ng tao lamang po. So, sino itong pastor na ito? Si Brother Noe Dora po. Si Pastor Noe Dora ang nag-invite sa iyo sa Oasis of Love. Dahil na-convert din siya sa seminar sa Oasis of Love. Din po siya. So, anong taon nito? 2008, Father. 2008. Invite po ako sa sa Oasis of Love seminar. Pero hindi po ako naniniwala ng madali, Father, pagkatapos ng 3D seminar dahil nandun lang po kami, nakikinig. Pero after ng seminar, Father, pagpunta namin sa aming simbahan, pag-uwi namin po, nagagalit yung head pastor namin. Sabi niya, bakit kayo join the Oasis of seminar ng Katoliko na hindi kami nag-ask ng permission sa kanila. Dahil at that time, Father, pagkatapos ng seminar, in-invite ko kami na mag-guest sa television sa CGTN Channel 47. At doon, Father, sabi ng pastor ni si Brother Louie, sabi niya, Pastor, hindi pa kayo pauwiin, hindi pa kayo bibigyan ng kumasahin. Hindi ba i-invite ko kayo sa program ng television? So papayag po kami, Father. Pagkatapos ng papayag namin, doon sa studio ng CCTN Channel 47 po, nandun kami. Pag-start ng programa, Father, sabi ng isang nandun na in charge, before we start our program po, sabi niya, manalangin muna tayo. So, before that, Father, sabi ng pastor si Brother Noe, i-text niyo ang mga kasama niyo mga pastor para makita kayo. Dahil kapag hindi kayo makita, parang walang nangyari na andito kayo sa studio. So, yan ang sinasabi niya. So, lahat ng mga kaibigan naming mga pastor na kilala namin, sendan namin ng message na, Pastor, mag-set kayo ng oras para tumingin kayo sa television dahil live kami ngayon mga pastor. So, siguro nakakita sa mga text namin at pagkatapos nanonood sila. Pero pag start sa programa namin sa Studio, Father, sa Channel 47, sabi ng in charge doon, bago tayo magsimula, mag-prayer muna tayo. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Yun, nakita yun sa mga pastor na kasama namin. So doon po, mga kapatid, na nagagalit yung mga pastor.
bakit nagpunta yung mga pastor na yan sa television, nag-sign of the cross? Sign of the cross ka din. Dahil nandun kayo sa television eh. Dahil nag-sign of the cross. Pero, hindi mo pa yun from the heart. Yung pag-sign. Hindi pa yun. Na-personal lang na. Para namang accomplishment na nun ako. So, yan ang nangyari. So, pagkatapos ng sa programa na yun, Father, yun ang tinuturo doon ay ang subject namin tungkol po ni Mama Mary. Dahil yung mga pastor, Father, hindi yun naniniwala na si Mama Mary ay kasali sa kaligtasan. Ng mga pastor hindi maniniwala na si Mama Mary ay kasali sa kalawasan. Hindi rin maniniwala ang mga pastor na si Mama Mary ay ina ng Diyos. Hindi rin maniniwala na si Mama Mary ay isang birhen. At hindi rin maniniwala na si Mama Mary ay pumunta sa langit. Hindi naniniwala. At hindi rin naniniwala na si Mama Mary ay walang kasalanan. Yan ang mga turo ng mga pastor. So, sa aming programa sa television, yan ang mga topic. Alam mo, Father, pagkatapos ng isang oras na pag-discuss, doon namin nalaman na hindi pala mali yung teaching ng simbahan Katoliko na si Mama Mary ay kasali siya sa plano ng Diyos. Dahil kapag hindi siya sumang-ayon sa anghel, sa Saint Gabriel na magbuntis ka ng maging ina ka ng isang bata, kapag hindi na wala kaligtasan. Wala tayong kaligtasan. Nag-okay naman si Mama Mary. Di meron tayong kaligtasan. Dahil si Mama Mary ang nag-instrumento sa kalawasan po natin. Doon po nalaman, Father, na yan pala ang turo ng simbahan Katoliko na si Mama Mary ay kasali sa kaligtasan. Si Mama Mary ay birhen din. Dahil sa Isaiah, makikita mo yan, may isang babae na isang birheng babae na mga anak ng isang lalaki na natawagin siya ay isang Emmanuel. Nandiyan sa Isaiah. So, yan ang lahat-lahat ng mga katangian ni Mama Mary ay pinag-usapan doon sa television. Doon ko nalaman po na hindi pala tama yung mga teaching namin. Yan ang pero 12 years ka naging pastor sa Pentecostal. Pero dating Katoliko ka? 12 years pababa po. Katoliko po ako. 13 years above. Naging member ako ng simbahan, leader ng mga youth. So, 13 years old ka, lumipat sa simbahan? Lumipat. Hindi na ako nakabalik bakit nakalipat ka sa Pentecostal? Dahil may nag-invite sa akin, Father, na dito tayo, may programa po kami sa aming simbahan. So, yung nag-invite sa'yo, Pentecostal? Pentecostal po, Father. So, yung isang 13 years old ka doon? In-invite ako. Pero, nung naging Pentecostal ka, yung mga magulang mo, hindi naman sila tutol sa akin, Father, na maging Pentecostal. Dahil sabi ko po, wala naman tayong problema dahil naniniwala naman tayo sa Panginoon. So sila Katoliko? Katoliko. Hindi naman sila nagsabi ng huwag kang pumunta diyan. Dahil nakikita din nila, Father, na maganda naman yung turo sa simbahan. Nababago ka? Nababago naman ako. Noon, lasinggiro, 13 years old, lasinggiro, umiinom. Pero yung nakita nila na hindi naman tayo mag-iinom, hindi naman tayo naglasing, nakita nila, patuloy ka dyan. So yung tatay, yung nanay mo, nagsuporta lang sa'yo. Okay so yung mga kapatid mo? Katoliko din sila, Father. So ikaw lang ako lang po ang naging Pentecostal sa aming pamilya po. Dahil sa invitation. At hindi po ako nakabalik nung araw na yun. Hindi na ako So hanggang naging pastor, nagkapamilya. So yung buong pamilya mo, sakop sa Pentecostal? Pentecostal. Pati na yung asawa mo? Ang asawa ko, Father, yung isa din pastora. Pastora din. So ilang taon siya naging pastora? Parang kami po, Father. 12. So doon kayo nagka-developan sa Pentecostal Church? Dahil sabi ng asawa ko, gusto niyang isang pastor dahil may kasama siya sa ministry. Pero malaking, Father, malaking sa amin, trouble sa aming pamilya pag-decide ko na bumalik po sa simbahan Katoliko. Pero itong asawa mo na pastora by birth na Pentecostal? Hindi, Katoliko din siya po. Dati? Dati. Pero through the Bible study ng mga kaibigan niya na naging Pentecostal. Sa ibang grupo, naging Pentecostal din siya. So, kayo ngayon ang nagpastor sa lugar ninyo, kayo dalawa? Noon po, Father. Kami ang... So, ilan yung membro mo? Marami, Father. 50 members. Families? Dahil nagpapayuner po ako doon, Father. 15 families, Father. 15 families. So, all in all, mga 50 persons. So, itong pagka-pastor ninyo, yung dalawa, so may suporta ba kayo sa labas, sa bansa? Ako po, Father, may support po ako dahil ako po ang National Secretary ng Light World Mission Philippines under the Korean Mission.
May Korean mission. Oo, may Korean dahil under po ako, dahil missionary pastor po ako sa isang organization. Oo, at nagpa-pastor po ako sa Pentecostal Church Division dahil hindi naman conflict ang schedule ko po. So, saan ba kayo nag-aaral? Sa Father, sa Dipolog, may School of Mission doon. Doon po ako nag-aaral. Ilang taon yun, Pastor? 1 year po, Father. 1 year lang? 1 year. 1 year lang po ako. 6 months in training and 6 months in the field. 1 year. Pero palagi exposure. So, sa amin yung pag-study namin, Father, hindi ka makagraduate kapag hindi mo matapos yung pagbabasa ng Biblia. Kailangan i-survey mo yun. At marami pang mga subjects na binibigay ng aming mga teachers po. Ang Katoliko may CCC, kaya din meron? Meron po kaming manual, Father, na kailangan namin sundin kung ano ang turo ng aming simbahan. And then, so, pag-uwi mo, galing sa Oasis of Love Seminar, pag-uwi mo doon, ano yung decision mo? Father, pagkatapos ng seminar, Father, yun, sinasabi ko kanina na nagagalit yung pastor head pastor namin. Kahit hindi ka pa nag-decide? Hindi pa ako nag-decide na bumalik sa simbahan dahil may ibang, Father may ibang step na naman na nakabalik po ako sa simbahan, sa seminar sa Cebu. Another seminar na po. Second time? Second time. Dahil yung seminar na yon ay tinatawag na Deepening of the Catholic Faith. Sa second time? Deepening of the Catholic Faith. Oasis of Love lang yun, Father. At sabi ng pastor, may Deepening of the Catholic Faith tayo. So kailangan magpunta ka dito, bigyan ka namin ng pamasahe. So yun sa seminar namin sa Deepening of the Catholic Faith, Father, ang professor po namin doon ay si Father Jose Kilon, yung President sa Loyola School of Theology sa Manila. Siya ang natuturo sa amin. So pagkatapos ng seminar namin, Father, doon ko po nalaman na si Father sabi niya, ano bang mga question niyo? Yung mga pastor, marami kaming mga pastor doon, Father. Mga ilan? Mga 20 siguro yung mga pastor doon na nag-attend sa seminar. Present. Sabi ni Father, okay, kailangan yung magtanong kung ano ba ang hindi niyo nagustuhan sa paniniwala ng simbahan Katoliko. So, lahat ng mga question, marami kaming mga question, Father. Wala namang mga question ng protestante na hindi kayang sagutin. Sagot lahat. At tinuturo pa yung mga, yung saan ang galing, lahat. Sinasabi ni Father. So, doon po ako natauhan. Na ang turo pala ng simbahan ay hindi pala puro pala katotohanan, Father. Hindi pala piki. Sabi namin noon, piki yung mga magtuturo sa simbahan Katoliko dahil gawa-gawa lang yan ng tao. Pero doon ko nalaman, Father, na pagkatapos ng questions and answer po namin, doon po nalaman na totoo pala ang simbahan Katoliko. Naliwanagan. Dahil yung Bible, Father, hindi naman nanggaling sa amin. Akala ko noon yung Bible ay may galing sa amin yun, pero doon ko nalaman na ang Biblia nabuksan yung isipan mo. Kapag wala ang simbahan Katoliko, wala din Biblia. And then nalaman ko po doon, Father, na ang Biblia ng simbahan Katoliko ay 72 books. At saka yung yung Protestante 66 books lang. Sabi ko, sino ba dahil sa amin noon, Father, akala namin na ang mga Katoliko ay dinagdagan ng Biblia, ang 66 book, dinagdagan ng 72. Yan po doon po ko nalaman, Father, na ito pala ang tunay na dahilan na bakit naging 66 ang libro, Bible ng Protestante. At marami pang iba, Father, doon ko po nalaman na ang simbahan Katoliko ay founded pala ni Panginoong Hesuscristo. Dahil yung religion, Father, si Param lang yung nagpa-founded So doon po ko naging natauhan, Father. I was realizing and how many days, Father, I was decided na bumalik po ako sa simbahan Katoliko kahit hindi ko pa alam yung mga iba-ibang mga doktrina. Dahil pinag-aralan, patuloy pa akong nag-aaral. But I decided at the time that I will going back to the Catholic Church. Alam na ba ito ng asawa mo? Hindi pa, Father. Hindi pa. When I was decided na I go into the Cebu to the seminar, hindi niya alam niya nang pumunta ko sa Cebu, pero when I was decided na bumalik ko sa simbahan Katoliko, hindi niya alam. Doon pag-uwi ko po, sabi ko sa aking asawa, di ba, sinabihan ko si Tatay Dudong, Tay, bumalik na ako sa simbahan Katoliko, Tay. Sabi niya, saan ka anong trabaho mo? Ikaw walang problema, Tay, dahil yung Panginoon ay magbibigay sa akin ng paraan na mabubuhay ako. Pero sa pastor ka pa, meron kang salary every month? Yung Father, meron po kami mga percent sa mga tithes and offerings sa aming simbahan. Mga percent yun. So may ng porsyento? Depende yun sa amin, Father. Kaming pastor, kami ang may karapatan na 70-30 kami sa offering sa simbahan. 30 sa amin
sa mga development yan sa sinahan. 70% Sa amin yan, Father. sa pastor. Oo. Ayun, 70%, kukunin pa namin ng touch po sa aming organization. Pakukunan pa. Pakukunan. Ilan lang percent ma... Yun, 63% ka na lang sa iyo. 60. Oo. 10% doon sa buong organization. I-report mo. Oo. Pero wala silang salary. Galing Kapag pioneering ka pa, bigyan ka ng allowance, subsidy para makatuloy ka sa iyong pioneering ministry. May amount dito. Merong amount, Father, pero hindi sobrang kalakihan. Tamang-tama lang po dahil 10,000. Hindi pa, Father. Mga 5,000 pababa. 10,000 ba? Depende sa area na nandun ka. Kapag nandyan ka sa city, malaki yun. Sa isa naman akong taon, Father, na nakalagay. Sa lungsod ka. Lungsod po ako. So, ang sayo, mga 10. Below 5,000, Father. Below 5,000. Ang binigay Every month. Every month. So, pero meron ka naman makukuha na 60%. 60%. Galing sa tithe sa mga tao. Yan ang nangyari, Father. So, yun, Father, ay sabi ko, Tatay Dudong, bumalik ako sa simbahan katoliko. Ano sabing tatay? Sige, pero kapag bumalik ka sa simbahan katoliko, ano bang kabuhayan mo doon? Hindi ko walang problema, Tay. Dahil ang Panginoon ay magbigay ng paraan. Sabi niya, doon ka sa Dipulog dahil may property po ako doon. Hanggang sa taon na yun, Father, doon po ako nakatira hanggang ngayon. Sa Dipulog? Sa Dipulog, oo. At binigyan naman po ako ni Tatay Dudong ng kunting allowance po para mabuhay po ako yung pamilya. So, yan po. Greet mo si Tatay Dudong? Magandang araw po tayo sa pakikinig, no? Nandito po ako sa studio ni Father Darwin. Sabi mo noon na imbitahin mo si Father Darwin na mag-join sa ICC Lab. Sino pa ko naka-join? Dahil marami kang schedule eh. So, magandang gabi tayo at saka si Nanay Dayan at all the members of the ICC Lab. Magandang gabi po sa inyo. Pero, nung nalaman ng asawa mo, nagalit siya, Father. Sabi niya, bakit ka bumalik sa simbahan katoliko? Gusto kong mag-asawa ng isang pastor dahil gusto kong kasama ka sa ministry. Bakit bumalik ka sa simbahan katoliko? Sabi niya, Father, na iiwanan ko niya. Dahil ayaw niyang ang kanyang asawa ay naging katoliko. Pero hindi din ako natatakot, Father. Dahil alam ko naman yung mga katotohanan sa simbahan katoliko. Alam ko naman yung mga iba-ibang doktrina dahil pinag-aralan ko. At nakikinig ko sa mga different teachers of the Catholic Church. Doon ko po na palaging nag-aaral sa mga salita, mga turo ng ating simbahan. So, when she was very angry at the time, Father, na gusto niya na hiwalayin ako, sabi ko sa sarili, kapag tuluyan akong hiwalayin sa ang asawa, hindi naman ako matatakot dahil hindi ko surrender po ng faith na ating natatanggap sa simbahan katoliko. Dahil kapag iiwanan ako niya, siguro makakita pa po ng iba dahil pugi-pugi pa lang po noon. Yan lang. Consolation mo. Consolation, Father. Pero, alam mo, Father, ang ginagawa ko, palagi po akong join the Mass every morning, Father. Every day. I was joining the Mass every day. I was joining the Mass within 2 years, Father. Then, yung misa, Father, ng pare, kapag itataas niyo yung tinapay, Father, sabi ko, Lord, sana balikan kami sa asawa ko. Dahil gusto niyang akong iwalayin. Yung itataas naman ang bino, Father, sabi ko, Lord, sana pakinggan mo ang aking mga panalangin. So, almost 2 years yung ginagawa yan, Father. One day, Father, one day, nagkita po kami sa asawa ko. Sabi ko, kumusta ka? Sabi niya, yung seminar sa Oasis of Love, pwede ba akong kasali doon? After 2 years? After 2 years, Father. So, nagkahiwalay talaga kayo? Para nandun po ko sa Dipolog, Father. Dahil siya ay andun sa Zamboanga del Sur, Father. Dipolog, ibang province yun. Belongs to the Zamboanga del Norte. At siya, doon sa Zamboanga del Sur, ibang province din. So, almost 5 hours ang travel. So, doon siya, Father, na... So, yung mga anak ninyo? At the time, Father, dalawa yung anak namin. Siya ang nag-aasikaso. May simbahan pa siyang dinadala. So, yung simbahan ninyo? Oo. Hindi naman ako pumunta doon dahil suspendido ako sa organisasyon namin dahil ginagawa ko tong sa sign of the cross ko, sabi ng pastor namin, suspended ka. At hindi naman ako konektado sa Lightward Mission Philippines, Father, dahil nagagalit ding founder namin sa organisasyon ng Lightward Mission Philippines ng isang Koreano doon. Sabi niya, ang founder namin, why you join the Oasis of the Seminar and you did like this? Nagagalit sila kapag yung mga nakikita lang yung pastor at sign of the cross. Yan ang So, 2 years kayo nagkahiwalay dahil sa decision mo? Yeah, Father. So, grabe pagsabot mo. Dahil yun, Father, dahil yun ang 2 years, Father, transition period ko pa yun.
Na doon po ako nag-aaral sa parang ini-internalize ko yung mga teaching ng simbahan. Doon po ako. At doon po ako sa CFD ng Dipolog City. May klase sila po every Sunday. Doon po ako naging every Sunday nakikinig po ako sa mga lectures dahil yung Father, yung teacher namin doon, si Attorney Mike Abbas. Sabi niya, kilala kayo. Yes. Attorney Mike. Nakapunta kayo doon. Yung hindi pa kayo naging pali, sabi niya. Safety pa ako. Safety. Hindi pa ako seminarista, no? Diyan ako nakakuha sa kanya, Father. Doon ko po, nag-graduate po ako ng CFD doon. 1 year din ng pag-aaral namin sa mga different subjects ng apologetics. At doon, Father, ini-commission kami ni Bishop Mare. Bishop Mare. Doon, pagkatapos ng kilala ko si Bishop. Di ba? So, yan ang nangyari sa aking buhay, Father. So, 2 years, hindi ka umuwi within 2 years? May cellphone naman, Father. At text lang kayo ni Mrs. mo? At yung may allowance naman ako, Father, binigyan ko naman sila. Pero hindi kami nagtuloy ang nakumusta naman diyan dahil yung asawa ko naggalit sa akin. Sa mga anak ka lang nag-communicate? So, hindi siya mag-communicate sa'yo? Hindi, Father, dahil naggalit siya Doon ka lang mag-communicate sa kanila, sa mga anak ninyo? Communicated din kami, Father, pero in personal, hindi kami nagkita. Dahil, galit siya na galit. Dahil siya ang dahilan, Father, na yung mga mga kapatid niya, naging protestante din. Naging Pentecostal. So, bakit ako ang dahilan na yung mga kapatid ko, naging Pentecostal. Hiwalayin nila ang Katoliko. Dahil sa akin, ikaw, babalik ka sa simbahan Katoliko. Yung nagalit sila, Father. Yung mga kapatid niya nagalit sa akin. So, after 2 years, na araw-araw mo ino-offer. Then, Father, after 2 years, Father, nakita po kami. Kumusta ka? Saan kayo nagkita? Umuwi po ako. Umuwi ka sa bahay. Umuwi po ako dahil, na-miss na yung asawa ko. So, after 2 years, first time itong bumalik ka? Na personal kayo nagkita? Personal kami nagkita. Parang teleserye. Teleserye, pamaalala mo kaya ito. Ano nangyari? Pagdating ko, Father, doon, yung pastora, laging nagpe-pray yan sa siguro. Pag dumating ko doon, sabi niya, kumusta ka? Okay lang. Siya, yung seminar ng OSS of Love, pwede ba akong kasali doon? So, interesado na siya. Doon, Father, sabi ko, walang problema. So, timing, Father, na ilang araw may seminar sa OSS of Love. Before na sinabi niya yan, so hindi mo siya ini-invite. Siya lang kusap. Siya lang kusap. Dahil siguro alam na niya na nag-evangelize ko. So, laging nag-stop yun sa'yo? Alam siguro niya na, yung palagi akong nag-evangelize sa Simbang Katoliko, Father. So, marami naman akong invitation. So, nakita na niya yun. Marami siguro na nakabalita na kabalitaan niya. So, yan. Sabi ko, yun ang problema. Magating ka sa OSS of Love Seminar, tinawagan ko sa Tatay Dodong Tay, yung asawa ko gusto mo seminar. Doon po, Father, sa seminar, after 2 days ng seminar, Father, iibahin namin yung mga pastor at saka pastora. Separate niyo. Separate namin at yung may topic po kaming ibinigay sa kanila at lahat sa kanila. Ito na isa sa mga speakers. Pagkatapos, Father, marami naman kaming pastor doon na nagpunta at yung lahat ng mga question ng mga pastor na kasali sa seminar, accommodate po namin. That time, Father. Anong taon nito? 2014 siguro, Father. 2014. And then, kailan siya nag-decide na bumalik sa simbahan, yung pastora mong asawa? Pagkatapos ng seminar. Wow. Seminaro yun. Dahil, sabi ko, hindi naman masama ang pagturo sa simbahan Katoliko. Dahil, di ba, tinuturuan ko siya, yung hindi pa nag-start yung seminar, Father, tinuturuan ko ito pa ang paniniwala ng simbahan Katoliko. Yan. Sabi ko sa kanya. At doon po niya nalaman na ito pala ang simbahan Katoliko, ang mga doktrina. At pagkatapos, doon sa seminar, i-greet mo yung asawa mo. Nanood niya? Siguro, Father. Hello there. Kumusta ka dyan? Kumusta mga bata natin dyan? Siguro this coming Saturday, I will go home. Ano pangalan ng asawa mo? Liesel po, Father. Liesel kasi yung middle name po niya ay Manggubat. Manggubat, maraming Manggubat dito sa Cebu. Sa Cebu. Sila ang matapang, Father. Manggubat. Kaliwat ni Lapu-Lapu. Very inspiring, no? And very challenging yung buhay mong pastor, no? Pero, Father, pagkatapos diyan ay kinasal po kami sa simbahan Katoliko, Father. Wow. I was decided na sabi ko, tay, gusto po kaming magpakasal sa simbahan Katoliko dahil yung kasal sa pagkapastor namin parang walang walang silbi. No, walang connection sa legal. Legal yan 'yon. Pero yung sa ecclesiastical. pero sa
sa turo ng simbahan natin, kailangan Parang civil, parang legal lang. Parang legal lang. So, walang connection sa Panginoon yun. Sabi ko, tayo, magpakasal ko kami sa simbahan katoliko tayo. Sabi ni tatay, sige. So, maraming sponsor doon, Father. Saan kayo nagpakasal? Sa Cebu. Sa Cebu, sa... yung ang nagkasal po namin, chapel Father. sa... No, ang nagkasal po namin, Father, si Archbishop si Palma. Wow! Doon sa Grabe, Archbishop Palace. Doon kami kinasal. Yung mga ninong at saka, yung mga ninong at saka mga ninang. Yung grande, I was very happy, Father. That time. Yung mga Archbishop. ninong at saka mga ninang namin. Doon po kami dinala sa Eat All You Can. Doon sa ano ba yung Banilan? May Eat All You Can. Kumain kami ng kain doon. Sama ng mga kasamahan kong pastor at saka... Pero ilan kayong pastor na kasamahan mo sa Pentecostal na naka-attend sa Oasis of Love na naging ganap na bumalik sa simbahan? May kasama po ako ng pastor father na si Brother Winnie Alegria. Namatay na ba? siya. Oo. Pentecostal yun? Iba yun din siyang sikta father, pero kasama ko siya sa Light World Mission Philippines. Mga teacher kami doon sa Light World Mission. Ibang mga protestante nagkaisa. Sa isang Light World Mission Light Philippines. World. Yung isa po father si Pastor Limpang, gusto niyang bumalik sa simbahan Katoliko pero wala naman siyang matanggap na pera sa simbahan Katoliko. Napatuloy siya ng napapastor. Sabi niya, saan ko man kunin yung pagkain ng aking pamilya kapag hindi ako magpatuloy sa aking pagkapastor. Pero I'm very he was accepted all the teachings of the Catholic Church. Pero yung Financial reason. Economic reason yung... last time siguro, yung anniversary namin, pinadalhan siya ng pamasahe ni Tatay Dudong pero hindi siya nakapunta. Siguro may problema doon. Pagdasal lang natin. So, pagkatapos ng kasal namin, Father, I was very happy dahil nakatanggap kami ng mga gift. At binuksan tong mga gift namin, Father, umabot ng 16,000 pesos. Wow. At sabi ko ng asawa ko, anong ginamin natin sa 16,000? Binili po namin ng karnero, Father. Karnero, ship. Binili po namin. Ngayon, marami ng ship sa amin, Father. Last 2015, nagpagkasal po kami sa simbahan. Ngayon, marami na po kaming ship doon. At kapag may pesta doon sa aming simbahan, sa parokya namin, magdodonate po ako ng karnero para katayin para sa mga... Ilan na yung kardero mo? Kapag hindi namin ibibenta, kapag hindi namin, yung... Pagbili? Pagbili. Marami na yun, Father, pero ngayon, konti-konti na lang, pero maabot ng 10. Wow. pero, Parang kambing din sila, di ba? Pero madali na yung multiply dahil every 2 years manganganak yung inahin. Wow. So, yan ang marami. Remembrance niyo yung karnero. Yan ang aking karanasan po, Father, na bumalik po ako sa simbahang Katoliko dahil wala na pong ibang nagtuturo ng whole truth, Father, ang simbahan na Katoliko. Sa amin, nagtuturo namang truth, pero half truth. So, dahil kayong dalawa ang bumalik after 2 years, sumunod din yung asawa mo. Ano nangyari sa simbahan ninyo? Ay, Father, binigay naman sinauli namin sa sa district meron na bagong pastor ngayon. Meron na silang inassign. Pero yung mga member, Father, noon galit na sa amin. Galit na sa inyo. Pastor, sabi niyo, ito ang katotohanan. Bakit kayo bumalik sa simbahang Katoliko? Sabi ko, ang Panginoon ay may iba-ibang plano sa bawat buhay natin. So siguro, one of these days, maging Katoliko din kayo. Pero wala bang isa or dalawa na sumunod sa inyo na membro? Wala, Father, dahil malayo kami. Hindi namin laging nabibisitahan yung mga membro. Pero yung mga membro po namin noon na pumunta sa Dipolog, Father, na mag-greet sa amin, kumusta naman kami. Pero hindi kami nag-aging bumalik. One day po, Father, sinabihan ko, join kayo sa ISIS Open Seminar. Baka makaintindi kayo. Sabi nila, siguro one day join din sila. Ang ganda ng storya ng buhay ni Pastor Ronnie, no? So, ilang taon ka na bumalik sa simbahang Katoliko? 2013, Father. 2013. So, 2013. 2013. Yeah. So, 2025 tayo ngayon. So, almost 12 years 12 years na. 12 na yun. Ay, Katoliko na pa. Anit, kumusta ka na ngayon? Ako po, Father, ang ministry ko po ay naging kabag po ako sa aming parokya sa St. John Newman Parish sa Dipolog. Sa Dipolog. At naging presidente po ako ng isang chapel doon. Yung asawa mo, doon din sa Dipolog. At mga anak mo, nandun na. Nandun na sila. Yung asawa ko may tindahan. Nagtitinda siya ng sari-sari store doon. Wow. At saka, mayroon po akong bao-bao, Father. Doon sa amin. May franchise doon sa sa city namin. Yan po ang aking kabuhayan. Nandun ako, nagda-drive ako. At saka kapag may schedule, nagpe-preach ako. At lagi kami nandun sa street preaching, Father. Na ipagtanggol namin sa Dipolog. So, very supportive naman si Bishop. Sabi ni Bishop, okay naman siya, walang problema. Mga safety doon. Marami. So, okay naman si Bishop doon. So, greet mo si Bishop. Hello, Bishop. Good evening. Nandito po tayo sa studio ni Father Darwin Gitgano dito sa Lila, Bohol.
Kumusta po kayo yung mga kasama natin dyan? Magandang gabi. So salamat, very inspiring very challenging din yung buhay mo. Pero ano ba yung nakapagbigay sa'yo ng inspirasyon? Just imagine na iniwalayan ka ng asawa mo. Dahil ano yung inspirasyon mo? Father, yung pinaka-the best po na experience po nandito po ako sa Katoliko dahil yung mga turo, Father. Yung Sulit na sulit. katotohanan. Yung katotohanan. Dahil sa amin yun, Father, iniusig namin na ang Katoliko ay nagsasamba ng larawan. Pero wala naman may nagsasamba doon. Yung Father, inspiring yun. Ang pinaka-inspiring yung Eucharist, Father. Eucharist. Dahil sa amin yun, sa amin doon, Father, noon, ay, hanggang ngayon, bumili lang kami ng Skyflex sa tindahan. Kumuha lang kami ng soft drinks. Yan eh, sabi namin sa kaming mga pastor, ito ang tinapay na ito ay isang simbolo lamang at ang bino ay simbolo lamang. Pero hindi pareho sa atin na paniniwala na ito ang tunay na real body and real wine, blood of Lord Jesus Christ. So yan ang pinaka-inspiring ko, Father, na dito po ako sa Simbahang Katoliko dahil according to Ephesians chapter 6 verse 51, ang uminom, ang kumakain at umiinom sa dugo ng Panginoon ay may Buhay na walang hanggan. Ang pinaka-inspiring dyan, Father. So, I'm so very happy na naging Katoliko ako almost 12 years sa aking pagbalik sa Simbahang Katoliko, Father. So, may nagsasabi, Father, na nagbalik ako sa Simbahang Katoliko dahil binibayaran ako. May issue. May issue. Sabi nila, si Brother Ronnie, Pastor Ronnie, bumalik sa Simbahang Katoliko yan dahil nakatanggap ng malaking pera yan sa Simbahang Katoliko. Oy, kung makarinig kayo, milyonaryong protestante, bigyan pa ko ng milyon ng pera, hindi ako tatanggapin yan. Dahil, what does the profit if you gain the whole world but loses your own soul? Ang talata mo? Ayun, yung nakalimutan ko, Father. Mateo yun, nakalimot din ako. So, ang ganda, no? Dahil sabi nila, pero hindi ko pa pakinggan yan, Father, pero yan naman ang sabi nila. So, pero hindi yan totoo na binigyan ako ng laking pira sa simbahan para bumalik. So, katotohanan ang kasalalay dito, Father. Katotohanan ang rason. So, hindi po pera, hindi katotohanan. So, pasalamat tayo sa Diyos na nag-iwan sa kanyang simbahan at naniwala sa kanyang simbahan at nandito sa simbahan ang katotohanan, the pillar and the foundation of truth is the church. So maraming salamat, Pastor Ronnie. Sana po, very inspiring po while nakikinig ako. Grabe yung pressure sa buhay niya nung nag-decide siya. Rejected by his own wife, by his own members of Pentecostal. And then for, just imagine 2 years na nalayo siya sa kanyang asawa. And then lagi, araw-araw po siya nagdasal. Niaalay niya sa Eucharistia. Every time itaas na, yan po yan ang highlight natin. Every time itaas yung Eucharistia, yung katawan at dugo ni Kristo, bulungan niya si Kristo, no? Walang imposible, no? Yung kanyang matigas na puso ng asawa niya ay lumambot. Amen. Amen. So, ang ganda ng storya ng very inspiring yung... So, in the Eucharist, there is a miracle, Father. Yes. So, patuloy ka, Pastor Ronnie, and then very inspiring. Libo-libo po yung nanood natin ngayon, buong mundo. And then, so ang ganda, no? Meron ka bang YouTube channel, Pastor Ronnie? Facebook lang? Facebook lang, Father. Ronnie Castañares. Follow and subscribe kayo sa Facebook channel, Facebook page niya dahil doon yung makikita pa yung mga maraming testimony po, mga testimonya niya sa mga realization niya sa buhay bilang isang, just imagine 12 years pastor ka. And then, meron ka ng 60% from the tithes of the people. Meron ding allowances na matanggap nila. So, hindi basta-basta, no? Yun, galit na galit yung asawa niya, na pastora din. Pero ngayon, buong pamilya na kayo na naging Katoliko. Salamat, Pastor Ronnie. At dito din, kasama natin si Sister Riza Diocos. From Pagadian. Ipil, Zamboanga, Sibugay. So, ang storya ng buhay mo. Thank you for watching this episode. If you appreciate the love and effort we've poured into it and haven't subscribed yet, now is the perfect time to hit that subscription button. Now, if the content doesn't align with your beliefs, that's perfectly okay. You're free to leave a comment and share it so others can voice their own thoughts. We're all here for open hearts and open minds. Lastly, if you like the vibes, the smile, or just me, please show it by clicking that like button. By doing so, you're not just supporting me, you're making my heart smile. Promise. All things
You are